Magandang pagbati sa inyo mga tagapakinig. Ako nga po pala si Abby at bago pa lang ang aking YouTube channel na Pinoy Eerie Stories. Tulad nyo ay mahilig din ako makinig ng nakakatakot. Dahil nagsisimula pa lamang ako ay ibabahagi ko sa inyong kwento ay galing sa aking lolo na ikinuwento sa akin noong siya ay nabubuhay pa. Ang kwentong ito ay galing din sa kanyang tiyuhin na itago natin sa pangalang Tiyo Carding. Ito ay pinamagatang tagapag-alaga. Sisimulan ko na po ang istorya at ilalahad ko ito sa POV ng aking lolo. Si Tiyo Carding ay namamasukang boy sa isang may kayang mag-asawa sa Kabisayaan. Matagal ng tauhan ang tiyo kung kaya ay malapit na siya sa kanyang mga amo. May kasambahay ding kasabayan si tiyo, ngunit kinakailangan na nitong umuwi sa kanilang probinsya dahil napagtapos na nito ang mga anak at mayroon ng magagandang trabaho. Kung kaya, di na ito mamamasukan bilang kasambahay. Dahil nga sa aalis na si Aling Lourdes, di tunay na pangalan, ay naghahanap ang mag-asawang amo ng ipapalit upang mag-alaga sa mag-iisang taong gulang pa lamang nilang anak. Isang araw, kumatok ang kaibigan ng amo niya na may kasamang babae na siguro ay nasa edad 25 pataas. Mahaba ang buhok nito, medyo katamtaman ng pangangatawan at may kaliitan. Sinabi ng kaibigan ng amo ay nagpahanap daw sa kanya ang mag-asawa ng tagapag-alagang papalit kay Aling Lourdes. Kung kaya, nagdala siya ng nag-apply. Di naman alam ng tiyo kung saan ang galing si Rita, di tunay na pangalan. Dahil di na niya ito inusisa at dinirekta na niyang sabihin sa among lalaki. Dahil nga sa nagmamadali na silang makahanap ng kapalit ni Aling Lourdes, ay kaagad nilang tinanggap si Rita. Dahil kaibigan naman daw nila ang nagdala nito sa kanila. Okay naman daw si Rita noong una. Napapansin nga daw ni Tiyo at kahit ng mag-asawang amo na mahilig ito sa bata. Maya't maya daw ay nakikita nila itong hinahalikan ng bata sa leeg at sa pisngi. Di naman daw nila ito pinapansin dahil baka nanggigigil at nakukuyutin lang daw sa bata. Mabilis din daw itong napapatulog ang kanyang alaga at di naririnig umiiyak sa gabi at madaling araw na tila himbing na himbing sa pagtulog. Natuwa ang mag-asawa kay Rita dahil sa tingin nila ay sanay na ito sa bata. Minsan nga'y nahuli pa nila itong pinapatulog ang bata sa mamagitan ng pagkanta. Ngunit di nila alam ang lengguwaheng ginagamit. At di naman sila nagtaka dahil siguro ay kanta iyon sa lugar o probinsya nila Rita. Hanggang isang gabi, nagising ang mag-asawang umiiyak ang kanilang anak. Pinapakiramdaman dahil walang tigil ito sa kaiiyak. Nung napansin nilang medyo matagal na ang pag-iyak nito at palakas ng palakas, ay pinuntahan na ng mag-asawa ang bata sa sarili nitong kwarto. Nadatna nilang mag-isa ang bata. Nakatayo ngunit nakaalalay sa crib. Nagtaka sila bakit mag-isa ang anak. Kaagad nilang hinanap si Rita, ngunit wala ito sa buong bahay. Napansin nilang may mabahong amoy na umalingasaw sa kwarto ng bata.
Ngunit di nila ito pinansin at baka di lang naitapon sa labas ni Rita ang mga gamit ng diaper ng anak. Kinuha nila ang bata at dinala sa kwarto at doon pinatulog ng mag-asawa. Kinabukasan, tinanong nila si Rita kung saan pumunta noong gabi at iniwang mag-isa ang mag-iisang taong gulang pa lamang na bata. Galit ang mag-asawa dahil paano kung napano ang kanilang anak at naiwan itong mag-isa sa kwarto. Nang hingi naman kaagad ng tawad si Rita at sinabing nagtapon lang siya ng basura sa labas. Medyo natagalan nga lang daw dahil nasira ang plastic na pinaglalagyan ng mga ito. Kung kaya ay nilisnisan pa niya ito at winalisan papuntang sigaan. Noong panahong iyon, hindi pa uso ang segregation at hindi kinukuha ng basurero ang kanilang basura. Sinisigaan lang nila ito tuwing umaga kasama ng mga tuyong dahon sa bakuran. Naniwala naman ang mag-asawa at pinatawad nila si Rita dahil sa dahilang binigay nito. Sinabihan na lang siyang huwag ulitin at ibigay na lang sa kanila ang bata tuwing maglalabas ng basura upang di maiwang mag-isa. Kinagabihan, muling umiyak ang bata at nagising ang mag-asawa. Dahil sa nangyari noong isang gabi, ay kaagad nilang pinuntahan ng anak upang tignan kung naiwan na naman itong mag-isa. Di nga sila nagkamali at mag-isa ang bata sa kanyang crib. Naamoy na naman nila ang mabahong amoy sa kwarto ng bata. Kaagad tinawag ng among lalaki si Tio na noon ay nakahiga sa kanyang kwarto na malapit lang sa kwarto ng bata. Pinahanap ng among lalaki si Rita at galit na sinabihang iniwan na namang mag-isa ang anak. Pagpasok ng Tio ay naamoy na agad niya ang mabahong amoy, ngunit pinuntahan muna niya si Rita sa may sigaan dahil sa galit ng among lalaki. Hindi niya ito nadatnan doon. Kaagad siyang bumalik sa loob upang sabihin ito sa among lalaki. Biglang sinabi ni Tio na baka hindi lumabas si Rita para magtapon ng basura. Dahil kung lumabas ito para magtapon, ay sana dinamay na ng mga nagamit na diaper ng bata. Kaagad namang naalala ng mag-asawa na naamoy nila ito noong gabing sinabi ni Rita ay nagtapon siya ng basura. Gusto nilang hulihin si Rita sa pagsisinungaling nito. Kaya tinignan nila ang basurahan sa kwarto at tinignan kung gaano nakarami ang nakatambak na gamit na diaper. Ngunit pagtingin nila ay wala itong laman. Nagtaka silang lahat dahil kung walang laman ang basurahan ng mga diaper, sanang gagaling ang mabahong amoy na nung isang gabi pa nila naaamoy. Hinanap nila ang pinanggagalingan ng mabahong amoy hanggang sa napadpad sila sa gilid ng gamitan ng bata. May espasyo doon na natatakpan ng gamitan ng bata at lamisitang pinaglalagyan ng mga gatas nito. Sa gilid nito ay mayroong pintuan na pag binuksan mo ay mapupunta ka sa balkonahe ng kwarto. Bumungad sa kanila ang kalahating katawan ng tao. Nakita pa nila kung paano parang tumitibok ang mga lamang loob nito. Dahil sa noong panahong iyon ay alam na nila ang tungkol sa mag-asawang manananggal, may nilagay silang likido at binuhos dito. Hindi na matandaan ng lolo kung ano ang tawag doon. Ngunit ito ay para daw mahirapang maibalik ng manananggal ang itaas na bahagi ng katawan niya. Hinintay nila Tio ang among lalaki at pumunta sa kwarto ng Tio. Binalak nilang doon na maghintay ng pagdating ni Rita.
Ang bata at ang among babae ay sinabihang magkulong sa kwarto at kumuha ng asin at bawang. Sinabihang wag lalabas hanggat hindi sinasabi. Sabi ng tiyo ay malalaman daw naman nilang bumalik na si Rita dahil lilikhaan ng ingay ito kapag di niya maibalik ang kalahati ng katawan. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagaspas ng pakpak ni Rita. Narinig nila na may naglalaglagang mga bagay sa kwarto ng bata. Kaagad nilang tinungo ito at naabutan nila si Rita at binabalik ang katawan. Noong una ay natakot ang among lalaki at ang tiyo na lumapit dahil baka sunggaban sila nito. Ngunit nagmakaawa si Rita sa kanila na tulungan siya na maibalik ang katawan bago mag-umaga. Noong una ay ayaw ng among lalaki ng tiyo, ngunit naawa din ito kay Rita. Pinalinis ng among lalaki kay tiyo ang likido na nilagay nila upang maibalik na ni Rita ang kanyang katawan. Hindi naman alam ni Lolo kung paano ito nilinis, basta naibalik naman ni Rita ang kanyang katawan. Noong sumikat na ang araw, ay sinabi ng among lalaki na si Rita ay isang aswang. Galit na galit itong nagsasalita kay Rita. Umiiyak naman si Rita na nanghihingi ng tawad at sinabing wala siyang balak na kainin o gawing biktima ang alaga dahil napamahal na siya dito. Sa ibang lugar daw siya nang bibiktima at malayo sa lugar na iyon. Ngunit galit pa rin ang among lalaki dahil pag dumating daw sa punto na wala na siyang mabiktima ay baka ang anak na nito ang gawing hapunan. Di na siya hinarap ng among babae at binigay na ng among lalaki ang sahod nito at pinaalis. Bago umalis si Rita, dinalaan niya si Rita na wag nang babalik at tatangkain na biktimahin ang anak dahil mapapatay niya si Rita. Magmula noon ay wala naman na silang naramdamang kakaiba simula nang umalis si Rita. Doon natatapos ang kwento ng lolo ko. Di naman malinaw sa akin kung tao ba o ang hayop ang binibiktima ni Rita at kung ano ang nangyari sa kaibigan nilang nagrekomenda kay Rita. Di rin maalis sa isip ko na ang pwedeng pagdahilan ng paghahalik nila sa bata ay inaamoy niya ang bata dahil para sa kanya ay masarap ito. Maaari din na ang pagkanta-kanta niya ay ritual upang hindi magising ang bata habang siya ay nambibiktima sa labas. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Uulitin ko, ito'y galing lamang sa aking lolo na madalas niyang ikwento sa akin ng bata pa lamang ako. Yung parte ng diaper ay hindi talaga diaper ang sinasabi ng lolo ko. Pero parang ganon, kaya sinabi ko na lang na diaper ito. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na karanasan o eerie stories, ay pwede nyong isend sa email na pinoy.eeriestories@gmail.com na ilalagay ko naman sa description below. Nasa sa inyo kung gagamit kayo ng tunay niyong pangalan o hindi. Kayo nang bahalang magbigay ng titulo sa storyang inyong ibabahagi. Magbigay kayo ng 3 option upang pag marami-rami na ang sender natin ay di na magkapare-pareho ang title. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig.